4 steps to make a man worry of losing you. Or para matakot siyang mawala ka. Karamihan sa early stage ng relationship ay talagang diyan yung mararamdaman yung kilig, yung sobrang pagmamahal, yung excited kayo sa bawat isa, sobra yung effort ng bawat isa sa inyo. Pero nung nagtatagal na, nagiging boring, nagiging dry, nawawala na yung excitement yung dalawa. Let me explain you kung bakit ganun na lang kayo ka-addict sa early stage ng relationship nyo. May dalawang factor lang naman yon. Number 1, excited ka palagi. Excited ka na makita siya. Number 2 ay uncertainty. Yung hindi ka sigurado, wala kang kasiguraduhan kung yung nararamdaman mo ay tulad din ng nararamdaman niya. So, ang chances na gagawa ka pa ng more and more and more efforts at talagang ipaparamdam mo na mahal mo siya is napakataas. Kasi gusto mo na yung feeling na nararamdaman mo is ganun din yung feeling na mararamdaman niya. Kaya nga, nung nalaman mo na kung ano yung nararamdaman mo towards him, ay ganun din yung nararamdaman niya towards you. Sobrang talagang yun yung isa sa pinakamasaya na oras na pagkakataon sa buhay mo. And tinatawag nila itong, ano pala yun, Panda? Twitter-pated, kuya. Twitter. Sulat ko na lang, hindi ko ma-pronounce. Ang problema lang kasi dito habang tumatagal yung relationship natin ay nawawala na yung mga bisa na yon, yung excitement na yon, yung talagang mararamdaman mo yung pagka-addict niya sa'yo, nawawala na yun, nagiging boring, nagiging dry na. Isang kasi problema dito is the way you handle your relationship. Kung ano yung pinapakita mo sa kanya, paano yung mga approach mo sa kanya. Darating sa punto ng relationship nyo na hindi na siya natatakot na kahit mawala ka sa kanyang buhay. He's not worrying about losing you. And kapag yun yung nararamdaman niya sa'yo, he will not love you. He will not appreciate you. And he will not value you. Ngayon, anong gagawin mo para matakot siya or mag-worry siya of losing you? Step 1. Pasok, Panda. Umalis ka sa insecurity loop, kuya. Yes. Umalis ka sa insecurity loop na yan. Nararamdaman mo na parang taking for granted ka na lang. Hindi mo mararamdaman yung dating naramdaman mo sa kanya. Yung effort niya, yung pag-i-invest niya sa'yo. And napakasakit yon, napaka-normal na masaktan ka, napaka-normal na magalit ka sa kanya. Pero ang problema, kapag kinakausap mo siya, good for you kapag nakinig siya and then mas inayos niya yung kanyang pinapakita sa'yo, yung kanyang ginagawa. Pero ang problema, hindi ganon palagi ang sitwasyon. Ang nangyayari, very common, ay nagagalit siya. Sasabihin niya sa'yo na, ba't napaka-insecure mo? Ba't napakaselosa mo? Ano bang problema sa atin? Ayos naman na. Ganito naman ako sa'yo. Ganito naman sa'yo. Ganito naman ako sa'yo ah. Pero talagang mararamdaman mo talaga na taking for granted ka na lang. Nawala na talaga yung dating trato niya sa'yo. So ang gagawin mo lang dito is to get out of that insecurity loops. Kasi kinausap mo na siya. Wala talagang wala talagang epekto. Talagang ikaw pang mas magmumukhang talo at talagang ikaw ang maghahabol dito. Ngayon, tigilan mo na or umalis ka na dyan. Ang gagawin mo lang is not to bring up that issues again. Kasi kapag sinabi mo na ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses hindi siya nakikinig at wala pa din yon, then wag mo nang ilabas yung mga issues na yon. Tamahimik ka na lang. Hayaan mo na lang muna. Like for example, lagi siyang walang time sa'yo or hindi na siya nag-e-effort sa'yo. Tapos sinabi mo na, nag-open ka na sa kanya at wala pa ding epekto, wala pa ding pagbabago, then wag mo nang ilabas yung issue na yon. Lagi kong sinasabi sa inyo mga katambayan na kapag insecure ka, nagiging clingy ka. Ikaw yung palaging naghahabol and kapag tinatakbuhan ka kasi hinahabol mo nga, nagagalit ka of course. So, get out of that insecurity loop. Hayaan mo lang. Ngayon, proceed tayo sa step 2 na dapat mong gawin. Step 2 na dapat mong gawin ay adopt an indifferent attitude. Tulog ka na, Panda, ako na lang. Medyo seryosong usapan ngayon eh. Sige po, kuya. Ano ba tong indifferent attitude na to? From the word indifferent, hindi ikaw yung tulad ng dati. Okay, para mas maintindihan nyo, ganito. Alam mo ba yung feeling na, halimbawa, medyo nag-break kayo or meron kang naging ex, tapos, meron nanliligaw sa'yo, and hindi mo nagugustuhan sa una. Ngayon, nag-effort siya hanggang sa meron kang nabuo na attraction sa kanya. Okay? Naging formal na yung date nyo, tapos ganon, naging okay na kayo. And then, nag-message yung ex mo na yon, yung dahilan kung bakit sobrang nasaktan ka, nag-message sa'yo. And alam mo yung feeling na ayaw mo na siyang makausap pa. Parang nandidiri ka na sa kanya. Alam mo ba yung feeling na yon? Oy, pero hindi naman lahat kasi mostly kapag nagre-reach out yung ex nila, kahit may taken na sila, yung pinapatuloy, ini-entertain pa din. Pero ang pinag-usapan natin dito is yung parang walang-wala na yung epekto or walang-wala na yung charisma ng ex mo. Alam mo yung feeling na yon?
Yun ang gusto ko na i-adapt nyo, yung indifferent attitude towards your partner para mag-worry siya of losing you. Okay, para mas maintindihan nyo pa, ang hirap ipaliwanag, how can. Alam mo kasi, kapag ganun yung pinapakita nyo na parang naboboring kayo kahit nandyan siya, pinapakita nyo that you're not affected in his presence kahit nandyan siya, that parang wala lang sa'yo. Or, okay, ganito, iwasan mo na ikaw yung laging nag-i-initiate ng communication. Kapag hindi ka kinakausap, edi wag mong kausapin. Do not get upset kapag hindi siya nag-e-effort sa'yo or hindi siya nag-i-invest or hindi niya ginagawa yung part niya bilang partner. Don't get upset. Kasi dati ginagawa mo na yon. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, indifferent na attitude na. Parang ipakita mo na wala ka ng pakialam. Though, wag mong sasabihin yun na wala na akong pakialam sa'yo, wala na akong, kasi hanggang sa salita lang yun eh. Kapag lagi mong sinasabi, mas magandang iparamdam mo sa kanya na wala ka ng pakialam. Kahit nandyan man siya, wala, or kahit na mag-effort man siya o hindi. It doesn't matter for you. Iparamdam mo yun sa kanya. Kahit ilang araw lang na pinapakita mo or pinaparamdam mo yun, magtataka na siya. Na parang may something talaga sa'yo na mararamdaman niya kasi na parang boring siya na tao kapag ganun ka. Na wala kang pakialam kahit andyan siya. Yung presensya niya, wala lang sa'yo. Nararamdaman niya yung parang boring siya na tao. Parang boring siya na partner. Magiging mysterious ka kasi kapag ganun. Mapapaisip na lang siya na meron kayong ibang nagpapasaya sa kanya. Bakit ganyan siya? Bakit kakaiba na siya? Okay, so get ready kasi kakausapin ka niyan. What happened? Ganito, ganyan. Okay? So may papayo ko sa'yo, i-maintain mo lang yung attitude mo na yon. Yeah, that you're indifferent. Hanggang sa makita mo talaga na habulin ka din, of course. Enjoy mo yung feeling na hinahabol. Okay, so number 3 na dapat mong gawin ay buhayin mo ang social life mo outside his. Alam mo ba, paulit-ulit ko itong sinasabi na sa inyo na ang independency ng isang babae ay very attractive sa aming mga lalaki. Kapag nakikita namin na kaya niyang mabuhay na mag-isa, na very independent siya, na masaya siya na tao, ma-attract sa iyo ang isang lalaki. Ngayon, kapag ginawa mo yun sa partner mo, na maging mas masaya ka pa sa mga kaibigan mo, lumabas ka, mag-enjoy ka kasama ang mga kaibigan mo. And then kapag kausapin ka, hello mahal, hello baby, hello my love, hello so sweet, pwede pa tayong lumabas, meron tayong pupuntahan. Ganito lang naman ang reply mo. I'm sorry, meron nang anong tawag doon? Meron nang nakalista? Hindi. Anong tawag doon? I'm sorry, meron na kaming lakad ng aking mga kaibigan. Tingnan mo, kung anong mangyayari sa kanya, magbo-burst siya, ang tawag yung burst na. May insecure yan. In that way kasi, mas pinapakita mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. And huwag kang mag-alala dahil pati siya ay natatakot siyang mawala ka sa kanyang buhay. Kasi kapag ikaw yung babae na palaging natatakot na mawala siya at mararamdaman niya yon, huwag kang mag-alala dahil hindi siya natatakot na mawala ka. Bakit nilagyan ko na huwag kang mag-alala? Kapag nakita mo na medyo effective na yung 1, 2, and 3 na binanggit ko sa inyo, proceed ka na sa step 4, which is mag-set ka ng standards and expectation mo. Ano ba yung mga bagay na nakakabuti sa relationship namin? Future plans. Ganun. And ano ba yung mga bagay na gusto mo na gawin niya din? Hindi naman sa minamanipulate mo siya or ang tawag doon, dinidiktahan mo kung ano yung dapat niyang gawin. Pero of course, meron kang standard, meron kang expectation na kapag hindi niya ito nagawa or kapag sinaktan niya ulit ako or kapag pinagpalit niya ulit ako and then go away na. Ganon yung mga ibig kong sabihin. Okay? Kasi para din sa'yo yan eh. Ang mga 4 steps na to ay hindi siya effective kapag pinaglalaruan ka lang ng lalaki na yan or kapag hindi ka sineseryoso or kapag katawan lang ang habol niya sa'yo.